Noong Abril, bahagyang sumali ang British Columbia sa pansamantala at limitadong pulisiya ng federal government hinggil sa Temporary Foreign Worker Program. Bagamat magandang balita, may pangamba pa rin ang ilang rural communities tulad ng distrito ng Seychelles, BC. Di raw kasi pang matagalan ang solusyon. Di lang daw ekonomiya ng komunidad ang nakasalalay dito, kundi buhay ng mga tao. Ang report mula kay Rhea Santos. Nagpapasalamat po ako sa probinsya ng British Columbia. Positibong hakbang para sa Temporary Foreign Worker o TFW na si Agnes Cabe ng Seychelles, British Columbia ang pagsali ng probinsya sa pansamantalang polisiya ng federal government kung saan pinapayagan ang mga manggagawa sa rural communities na manatili pa ng 1 taon. Setyembre nakatakdang mapaso ang work permit ni Cabe pero dahil sa balita, makakapag-apply na raw siya para manatili sa Canada bilang retail worker sa Seychelles. Papasalamat po kami kasi kinilala yung contribution namin and then binigyan kami ng pagkakataon na makapag-renew ulit po. 4 na taon ng TFW si Cabe, bitbit ang asawa at 2 anak na hawak din ang open work permits. Bagamat masaya, may mga tanong siya. May mga aspeto lang po na nangangailangan ng kaliwanagan. Masasama po ba ang kanyang mga dependent like yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak? So hindi po kasi klaro yung temporary measures. It's unconscionable that we would bring in a proposal that will separate families. That's just unacceptable. Kasama ang 3 employers mula Seychelles, pumunta sa Ottawa si Mayor John Henderson para ilaban ang sitwasyon ng mga TFW sa kanyang komunidad. Nakausap niya raw ang mga kinatawan ng opisina ni Prime Minister Mark Carney, Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC, maging ang Employment and Social Development Canada. There's a system that we should be adopting, which is to extend everybody for 2 years, spouses, workers, families. And in that 2 years, we've got time to design a new system, but also to confirm to the people that are here that they're important people to us. Nilalaban din daw ni Henderson na mapalawig pa ang pananatili ng international workers sa kanilang lugar ng 2 taon imbes na 1 taon. Wala raw youth unemployment ang Seychelles at kailangan nila ng manggagawa mula Canada o mula saan mang panig ng mundo basta't mapupunuan daw ang kanilang pangangailangan. Biyernes, nakipag-usap daw si Immigration Minister Lina Diab sa Commissioner for Employers ayon kay Henderson. Sa pahayag ni Henderson sa Omni News, sa kasamaang palad daw, walang bagong hatid ang IRCC. Di raw katanggap-tanggap ang di pagkilala ng federal at provincial governments sa agarang pangangailangan ng rural communities. We're all kind of on edge. We're all waiting. And wait is a terrible word. We're waiting for clear, not ambiguous information on how is this system going to work between now and when we come up with a better long-term plan. Nakipag-ugnayan ng Omni News sa opisina ni Immigration Minister Diab at sa opisina ng Post-Secondary Education and Future Skills ng BC. Pero hindi na po umabot ang kanilang mga pahayag sa broadcast deadline. Ang hinihingi lang po namin is mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-stay dito and at the same time po mabigyan po ng pagkakataon na ma-PR po kami. We need them in Seychelles, and other small communities need workers wherever we can get them. So we can get them from Vancouver, wonderful. If we can get them from Lawag, wonderful. If we can get them from Mumbai, wonderful. We need good, hardworking people here in the rural communities across Canada. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.